Boxing fans, dito na naman tayo sa another episode ng ating Badaratlis Boxing, no? Pag-uusapan natin ano po ang susunod na kabanata sa napaka makulay na karera ng ating pambansang kamao, dating Senador Manny Pacquiao. Ayan, buhat po ng siyempre focus na po si Manny Pacquiao sa boxing ulit. Buhat po ng siya po ay hindi po nanalo, no, dito sa eleksyon noong 2025. May 3 taon pa siya na pwedeng mag-focus sa boxing, na hindi iniintindi ang politika muna kasi wala pa namang eleksyon sa nalalapit na panahon. Kaya ako po natutuwa na makita pa natin sa ring si Manny Pacquiao. Bagamat marami po ang nagsasabi na panahon na para magretiro pa si Pacquiao, kaya lang yung huli pong laban ni Pacquiao na-prove po niya na may ibubuga pa siya, no? Sa mga nagsasabi po na hindi na to, lalo-lalo na si Tim Bradley na nag-iingay ngayon na karapat dapat daw po na magretiro na si Manny Pacquiao dahil hindi na raw siya yung Manny Pacquiao na nakaharap niya. Wala naman nagsasabing Manny Pacquiao siya yung Manny Pacquiao na nakaharap mo. Wala naman nagsasabi na yung Manny Pacquiao na nakikita natin ay Manny Pacquiao of old, no? Ito po yung old Manny Pacquiao. No? Hindi na po ito yung dating Manny Pacquiao. Ito na po yung matandang version. Mas mabagal ng onti, mas siguro hindi ganong asintado ng konti lang, nabawasan ng konti. Pero definitely dahil sa naging banban lately, no? Buhat nung nawala sila ni Mayweather o dahil na rin sa pauso ni Mayweather na ang mga boksingero ay kinakailangan mag-alaga ng zero loss, naging banban na po tong mga batang mga champion. Kaya ang old Manny Pacquiao o yung nakakatandang Manny Pacquiao, meron ngang tumatawag na kay Pacquiao na grandpa, no? Yung tinatawag niyong grandpa Pacquiao katumbas lang po ng mga prime na mga champion ngayon. Yun po yung problema, no? Ibig sabihin, yung generation ni Pacquiao, kung ngayon lumaban, lahat yun, naghahari ngayon sa mundo ng boxing. Ang mga katulad, yung sinabi ni Pacquiao na top 5 sa kanyang nilabanan. Tinitiyak ko sa inyo, pag ngayon sila naging boksingero, wala pong kakainin yung mga champion ngayon, no? Kasi ang kaibahan, etong mga to, battle tested. Talagang ang nakakalaban nila ay mga magagaling, no? Sino ba yung mga sinabi ni Manny Pacquiao na top 5? Ibang klase magkwenta si Pacquiao Yung top 5 niya, 6. Kasama sa kanyang top 5, etong sumusunod, si Morales, Barrera, at saka si Marquez. Tapos si De La Hoya, si Cotto at Margarito. Yan po ang 5. Pero actually, 6. Yan yung sinasabi natin na hindi niya sinama si Floyd Mayweather kasi nga hindi siya believe kay Floyd Mayweather na paano nangyari na tumakbo lang daw ng 12 rounds ay nanalo, no? So hindi po siya kasama. Siguro ako naisip ko lang kung hindi Amerikano si Floyd Mayweather, hindi naman sisikat yan Na-tsempo lang po si Floyd Mayweather sa panahon, no, na wala talagang American champion. panay mga European, panay mga Meksikano, no? Si Floyd Mayweather lang po yung yung taga-Pamandila kinakailangan may hangaan yung mga Amerikano, kaya swerte lang. Anyways, okay. Ang question ngayon, wag muna natin tapusin to sa question ng nararapat pa ba. Ako takantaka ko, no? Takantaka po ako sa mga tao na nagtatanong ng nararapat pa ba.
si Manny Pacquiao. Alam niyo po ba kung magkano kinita ni Manny Pacquiao noong nakaraang laban niya? Kumita po si Manny Pacquiao ng 1.1 billion pesos. Marami pong tao na nangangarap lang na kumita ng 1 milyon sa loob ng isang araw. Yung pangarap pong imposible, ha? Si Manny Pacquiao po, 1.1 billion pesos ang kinita sa isang gabing laban. No? Tapos ka-questionin nyo na bakit lumalaban pa si Pacquiao? Kaming mga mukhang pera. Kung bibigyan kami ng pagkakataon na lumaban para sa 1 bilyon, isang gabi, baka may mangyari kay Pacquiao. Ano pa po ba ang karapat-dapat na mangyayari kay Pacquiao na iniiwasan nyo pa? 'Di ba? Ano pa po bang pwedeng mangyari kay Pacquiao na gusto nyo pang iwasan? O bigyan nyo kami ng halimbawa. Bigyan ko kayo ng magandang halimbawa. Ang kinatatakot nyo ba mangyari kay Manny Pacquiao yung nangyari kay Muhammad Ali? Kasi doon din papunta eh. Baka sa sobra, tandaan nyo, nasa 30s lang po. Mga 35 lang yata o 36 si Muhammad Ali nung nagretiro. No? Tsaka heavyweight yun si Muhammad Ali. Heavyweight siya. Okay. Talagang matotorta talaga yung utak niya. Pero anyways, ano ngayon kung maging Muhammad Ali siya? Hindi nyo ba naiisip kaya na kaya naging greatest si Muhammad Ali precisely dahil sa tinamo niya sa ring? Ako in hindsight, tignan nyo po, mas pinag-uusapan natin si Muhammad Ali kaysa sa mga walang talong nagretiro na sila Rocky Marciano, yung mga nagretiro na napaka lalakas pa, no? Mga nauna sa kanilang mga heavyweight. May nag-uusap pa po ba tungkol po sa maliban kay Tyson? Kasi si Tyson sikat talaga eh. Kala George Foreman, pumanaw na rin ba si George Foreman? Yung kasabayan ni Ali, pumanaw na rin. 'Di ba? Wala siya natamong sakit. Si Joe Frazier. Lahat tayo papunta dun eh. Ibig ko sabihin, hindi naman po sa pag-ano pa po ba yung kinakailangan nyo kay Pacquiao? Na bakit gusto nyo pa siyang pagpahingahin kung gusto niya pa lumaban? Kaya pa naman. Sabi kasi ni Tim Bradley, hindi porket kaya mo ay dapat mo pang gawin. Sino may sabi nun? Ikaw, Bradley? Ikumpara mo nga yung sarili mo kay Pacquiao. Hindi po ba? Yun nga po yung challenge ni Manny Pacquiao eh. Yun nga po yung challenge kay Manny Pacquiao. No? Sa kanyang edad na 46, ang dami niya pang gustong patunayan. Ang gusto niyo ba, tumigil na si Pacquiao sa mga posibilidad na pwede niya pa? Hayaan niyo siya. Ganun talaga ang buhay. Tayo ba? Meron ba sa ating nag-aawat sa mga parachuter? Yung mga nagpa-parachute. Out of libangan lang. Wala rin naman eh. Bakit? Di ba? Para saan yung parachute? Pag ikaw ba nag-parachute, kikita ka ng bilyon? Bakit? Mas delikado pa nga yung buhay din nun eh. Magkamali ka lang, hindi lang bumuka yung parachute mo. Goodbye Earth ka na. Yun po yun eh, no? Yung ikli ng buhay ng tao, matter of perspective yan eh. Sila Rizal, sila Bonifacio, Marcelo del Pilar, Graciano Lopez Aina, kinikilala nating mga dakilang bayani ngayon. Dagdag nyo pa si Gregorio del Pilar. Ang babata po nila nung namatay. 30s lang po sila Rizal, Bonifacio, sila Marcelo del Pilar, si Graciano Lopez Aina. Si Gregorio del Pilar po, nasa 20s lang. Napakababata.
panilang namatay. Oh. Ikumpara nyo kay 100 years na yata si Emilio Aguinaldo. Kasabayan pa nila si Emilio Aguinaldo. Panahon pa ng Kastila, inabutan pa ni Aguinaldo. Panahon ng Amerikano, inabutan pa ni Aguinaldo. Panahon ng Hapon, inabutan niya pa sila Quezon. Lumabang pa siya kay Quezon. Ang layo na ng pagitan. Bayani na yung mga kasabay ni Aguinaldo. Lumalaban siya pa siya ng pagka-presidente. Imagine niyo, para saan yung tumagal ka sa buhay? Yung impact natin sa earth, ganun lang din. Dedo na sila lahat pare-pareho. Pero mas matindi yung impact nung namatay ng mga bata. Ganun din po yun sa boxing. Ang dami natin masyadong alalahanin. Yung mga kasabayan ni Ali, wala po sila naging sakit na katulad ni Ali. Pero patay na rin sila ngayon lahat. Nakuha po ninyo? Pare-pareho lang ang hinantungan eh. Mas sikat pa rin si Ali sa kanila. Hindi kaya yun yung nagpasikat lalo kay Ali? Kasi nanghihinayang yung mga tao. Kung nagretiro ka na lang sana, na-enjoy mo pa ang buhay mo. Sino may sabi sa inyo na na-enjoy nila yung buhay nila? Kung nanghihinayang sila, kaya ko pa sana yan eh. Bakit ako nagretiro na maaga? Anyways, yan po, no? Pwede natin pag-isipan yan. Di ba? Bakit kinakailangan mong... ang daming bakit eh. Eh kung pwede pala, magretiro na lang tayo lahat ng bata. Bakit hindi kayo nagre-retiro? Kayong mga pagod na sa trabaho. Kayong hinihila na lang yung paa para pumasok sa opisina. O kahit saang man trabaho nyo. Halos tuwan-tuwa kayo pag dineklarang walang pasok. May bagyo, dineklarang walang pasok. Mataas ang isno kaya walang pasok. Tuwan-tuwa kayo. Bakit hindi kayo magretiro? Eh ayaw nyo na pala sa pinapasokan yung trabaho. Di ba? Kasi, sakita. Eh putya, 1 billion to. Hindi. Kung kikita ka ng 1 billion, 4 na buwan ka magte-training, 1 billion ang kita. Anytime. Kahit ikamatay mo sa ring, bado. Choice niya yan. Warrior po sila. Iba po yung mentalidad ng warrior. Mas gusto po nila yun. Diba? Pero, yun na nga, kung makikita naman natin, kung makita, pwede naman siyang mamili ng mga kakalabanin niya. Okay, punta na po tayo rito. Floyd Mayweather. Lagi pong naisisingit si Floyd Mayweather. Bukas naman po. Kasi si Floyd Mayweather din eh. Nagpapakita pa siya ng mga video na kinakantsawan niya si Manny Pacquiao, no? Na yung nagpapakita siya ng na-knockout si Pacquiao, pinanunood niya. No? Inaano rin ni Mayweather, inuugnay niya rin yung, kumbaga si Mayweather, sinasabit niya pa rin yung pangalan niya kay Manny Pacquiao. Si Pacquiao po, nakita naman natin, no, nasa top pa. Kasi champion yung na-draw niya eh. Di ba? Champion po yun. Okay. Siyempre, lagi po yung merry match, no? Merry match po sila. Pero ito po yung mga nilalatag. Si Floyd Mayweather, malabo na sa akin yan. Hindi po lalabanan ni Floyd Mayweather si Pacquiao ngayon. Kasi yung exhibition nga, halos ang hirap ng panoorin niya eh. Si Floyd Mayweather bilang exhibitionist, ang hirap ng panoorin eh. Alam mo na wala na yung dating Floyd Mayweather. Hindi na talaga pwedeng bumalik sa active, no? Hindi na pwede talaga na maging bumalik siya na normal na boksingero. Eh si Pacquiao champion eh. Champion yung nilalabanan eh. Ang layo na po ng level nila. So kung si Floyd Mayweather po lalaban kay Pacquiao ngayon,
Ngayon pa ngayon pa mabubura yung zero loss niya. Yun na nga lang yung kaisa-isa niyang record na pwedeng maipagmalaki, pero anytime pwede ring mawala. Kasi ang dali lang po niyan, yung 50-0, di ba? Okay. Yun na nga lang po, tsaka yung kanilang pay-per-view na pwede pong mawala yan, mabura ni Manny Pacquiao. Si Manny Pacquiao pa rin ang pwede makabura eh. Yan po. Kaya malabo na po yan. No? Bagamat nang aasar lang si Floyd Mayweather. Alam niyo naman si Floyd Mayweather eh. Papansin na lang yan. No? Ayaw niya talaga nasasapawan siya ni Manny Pacquiao mula noon hanggang ngayon. No? Kaya lahat po ng ginagawa niya patungkol kay Pacquiao, kung sa formang parang gusto niya maghamon, hindi na po totoo yan. Kaya kalimutan na po natin yan. Bagamat open dyan, sabi nga ni Pacquiao, kahit ngayon, pwede kami maglaban ngayon. Kaya lang hindi napapatol si Floyd Mayweather dyan. Dahil ang tagal niyang inilagaan. Pero na lang siguro kung na-bankrupt si Floyd Mayweather at kailangan niya ng pera. Pero i-re-risk niya yung zero loss niya. Yun na lang nga yung legacy niya. I-re-risk niya pa. Okay. Samantalang si Pacquiao, naghahabol pa talaga. Naghahabol pa talaga ng kanyang mga record. Hindi lang po oldest eh. Pati po yung record na ikaw ay na Hall of Fame na. Hall of Famer na si Pacquiao eh. Ang mga Hall of Famer po kasi, yung ano po niyan, yung bilang po ng Hall of Famer mula nung nagretiro ka. May certain age o may certain na taon, ilang taon buhat nung nagretiro ka bago ka pwedeng maideklara na Hall of Famer. Ibig sabihin, kung Hall of Famer ka, nagretiro na si Pacquiao, tapos naging Hall of Famer, at hangad niya maging champion. Yung pagbabalik mula sa Hall of Famer ka na tapos naging champion ka pa, another record po ni Pacquiao yun. Kaya si Pacquiao, nagbibuild pa rin ng record hanggang sa kasalukuyan. Samantalang si Floyd Mayweather, yung kaisa-isa niya record, pag nilabanan niya pa si Manny Pacquiao, mawawala pa yan. Okay. So between Rolly Romero, kasi given na yun kay Barrios eh, pag walang nag-workout dito, kasi mas malaki po ang pera sa tingin ko, tama yung iniisip ng kanyang mga team ni Pacquiao, mas malaki talaga pera kay Tank Davis o kaya kay Rolly Romero kaysa sa rematch kay Barrios. More or less, alam na natin magaganap eh. Pero ang intriguing kasi, paano yung matchup kay Rolly Romero tsaka kay Manny Pacquiao? Pag nagkataon. Pinanood ko po yung, alam niyo po kung bakit nila gustong labanan eh, no? Siyempre, magagaling naman sa boxing yan. Pinanood ko po yung laban ni Rolly Romero tsaka ni Tank Davis eh. Napapansin niyo po, yung mga nilalabanan ni Pacquiao, yung mga nagkapangalan lang dahil nilabanan ni Tank Davis. Ibig sabihin, si Tank Davis, mana sa amo niya yan na nagche-cherry pick lang eh. Di po ba? Mana yan sa amo niya nagche-cherry pick lang. Pwede mo simulan yun eh. Kung eto pinili, cherry pick ni yung mga pangalan na to. Kaya sila nagkapangalan dahil cherry pick sila ni Tank Davis. Pwedeng manalo si Manny Pacquiao dyan. Di ba? Kasi cherry pick nga ni Tank Davis eh. Tapos ngayon, champion sila. WBA, si Rolly Romero. Kaya pwede kasi mabagal eh. Kayang-kayang matakbuhan ni Pacquiao yan. Kayang-kaya ni Pacquiao na mas mabilis si Barrios de Hama kay Rolly Romero. Tapos matatakot pa yan. Yung factor na, alam mo yun, malulula ka. Dahil kalaban mo si Pacquiao. Mahirap po yun. Mahirap pong lumaban sa ring ng ganun. Hindi mo alam ang magaganap. Pero, kung ako po, kung open naman yung kay Tank Davis, Tank Davis na ako.
Kasi pag si Tank Davis po, naku, talagang ang record na pay-per-view. Ang tindi niya. Kasi marami may intriga, di ba? Ang tingin ng mga Amerikano, si Tank Davis ang #1 boxer sa buong mundo. Ibang klase po kasi yung mga Amerikano, ano yan eh. Love your own yan eh. Ang tingin nila, regardless nung pound for pound rankings ng kung ano-ano, tingin nila si Tank Davis ang numero 1 boksingero eh. Kaya yung intriga po, no? Parang Floyd Mayweather Pacquiao yan. Kung hindi man nila ma-break yung record ni Floyd Mayweather Pacquiao, eh baka maging pangalawa yan sa pay-per-view of all time. Kasi si Tank Davis pa lang eh. Nag-million pay-per-views na eh. Ilan ba yung pay-per-views nila ni Ryan Garcia? Malaki, di ba? Tignan ko lang Yung intriga kasi, yung pay-per-view kasi ang bumibenta dun yung kaya-kaya ni Pacquiao. Yung hindi mo masasagot hanggat hindi sila naglaban. Yung style ba ni Pacquiao, kaya niya yung... Ako, tingin ko, yung power ni Tank Davis, pang maliitan lang, di ba si Ryan Garcia, inano niya yan eh, dinahydrate niya eh. May rehydration clause siya eh. Hindi pa pwedeng lumaki si Ryan Garcia eh. Mahirap po yung laban na yun. Si Rolly Romero naman, talagang tingin ko, kayang-kaya talaga ni Tank Davis si Rolly Romero, kaya nga napili yan. Si Ryan Garcia, napiga ng gusto yan. Eh si Manny Pacquiao, hindi niya naman pwedeng pigain eh. Di ba? Sabi nga ni Tim Bradley rin, hindi po pwedeng pag nagkaharap si Manny Pacquiao tsaka to si Tank Davis maliitin lang ni Tank Davis si Manny Pacquiao kasi yun ang magiging katapusan ni Tank Davis. Kung lakas at lakas rin lang, naranasan na ni Pacquiao yung lakas ng suntok ng 154. Kumpara mo nga kay Tank Davis, ano ba si Tank Davis? 140? 140 versus 154. Yung sila Margarito tsaka si Cotto, malalaki sila sa 154. Yun ang pinakamalalakas sumuntok na nakalaban ni Pacquiao. Kinaya niya nga eh. Yan pa ba? 140 lang yan. Okay. So, kung ako lang masusunod at open naman yung Tank Davis na ako. Kasi pagkatapos nun, kung pakiramdam niya hindi na talaga kaya, siguro kung mga 100 million ang kinita niya, mga 5 bilyong piso, hindi na masama yun. 135 lang ba si Davis? Hindi nga, 135 lang. 135 lang si Davis. Nung 135, lightweight lang ba si Davis? Talaga? Hindi naman ako makapaniwala. Tank Davis. Lightweight lang ba siya? Oo nga, no? Kita nyo nga, 135 lang. Ang layo naman ng kung masasaktan ba si Pacquiao sa 135. Pwede sila mag-meet sa 140. Kayang-kaya ni Pacquiao bumaba sa 140. 135, 140. Akit si Tank Davis ng 5. Alam nga naman bumaba si Pacquiao ng 135. Sobra-sobra namang partida na yan. Bagamat kaya ni Pacquiao, pero lugin-lugi naman si Pacquiao doon. 135 lang pala si Tank Davis eh. Siyempre, yung suntok niya pang 135, hindi mo makukumpara sa suntok na mga... Baka ang epekto kay Pacquiao niya, yung suntok na lang ni Mario Barrios eh.
Imagine niyo yun. Kinaya niya nga si Barrios na magaling mag-jab, mahaba ang kamay. Oh, paano pa si Tank Davis? Kung hindi man mas malaki si Pacquiao, magkasintangkad lang sila. Kaya malaking pera, less pa po yung chance na ma-injured ng gusto si Pacquiao kung lalaban si Davis. Pwedeng kumita ng 4 billion pesos. Imagine niyo. Yan lang po ang ating topic. Pwede na po kayo magtanong.